Complaints laban sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na umano'y sangkot sa iligal na pagbebenta ng fire extinguisher. Ating tatalakayin kasama si Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, Public Information Service Director at tagapagsalita ng BFP. Sir, magandang tanghali po. Yes po, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po dito sa programa na. Sir, una po sa lahat, ano po yung opisyal na pahayag ng BFP sa mga reklamo laban sa ilang personnel nito na umano'y illegal na nagbebenta ng fire extinguisher o nag-e-endorso ng specific brand? Unang-una po, ang Bureau of Fire Protection po ay hindi po pinapayagan ang mga ganitong gawain ng ating mga bombero sa field. Dahil unang-una po simula pa po ito nung nagsimula po yung fire service bago pa lang po yung Republic Act 9514 nung yung tinatawag nating Presidential Decree 1184 pa po, yung old fire code pa po ay pinagbabawal na po yung ganitong gawain ng ating mga bombero. Sa katunayan po, mayroon po tayong ginawang memorandum circular noong 2016 numbered 2016 din po, a prohibition of BFP personnel from engaging in any act of impropriety and or corruption pertaining to the enforcement and implementation of fire code and providing sanction thereof. Mula po noong 2016 po ay tuloy-tuloy po yung pagtanggap natin ng mga reklamo tungkol po sa mga ganitong gawain ng ating mga bombero. Sa katunayan nga po, yung nangyaring report po na inilabas ng ating kagalang-galang na sekretaryo po ay natugunan po kaagad ng National Capital Region at kaagad-agad po kahapon po tinanggal sa serbisyo po, tinanggal sa pwesto po yung City Fire Marshal po nung nakakasakop na station doon sa nireport ng ating sekretary. Sir, may natanggap na po ba kayo mga formal na reklamo kaugnay ng ganitong gawain at ilan na po ba ang kaso at saang mga lugar po ito naiulat? Batay po sa ating datos po na galing sa Internal Affairs Service po ng National Headquarters, ang fire extinguisher and firefighting equipment related complaints po na natanggap natin as of January to July 2025 po ay may 17 po at nung nakaraang taon po ay meron po tayong kabuang 38 reklamo po. At ongoing po ngayon yung investigation sa mga kaso na ito. At ang mga reklamo po ay naka-record po sa pinakamarami, of course po sa National Capital Region kung saan mayroon pong 8 ngayong taon at saka nung nakaraang taon po ay may 24 na kaso po ng mga reklamo. Opo. Sir, bukod po doon sa pagkakatanggal sa pwesto, ano po yung maaaring parusa o disciplinary action laban sa mga BFP personnel na mapapatunayang lumabag sa prohibition ng pagbabawal na ito? Maliban po sa tinatawag nating suspension po, depende po sa magnitude ng kanilang kasalanan. Pag napatunayan po sila, maaari din po silang masibak sa serbisyo. Sa katunayan po, in-strengthen po yung Memorandum Circular 2016-2016 po, itong bagong Memorandum Circular 2025-005 na inilabas po noong February 2025 na kung saan ang polisiya po na ito ay nagtatakda ng tinatawag nating summary hearing proceeding na kung saan binibilisan po yung pagkandak ng investigation at pag-resolve ng mga cases po ng mga miyembro ng BFP po na gumawa ng ganitong mga pinagbabawal na gawain. Sir, ano naman po yung proseso upang masiguro na ang mga fire inspector ay sumusunod lamang sa standards ng fire safety equipment at hindi tumitingin sa brand o supplier? Yun po yung nakita ng ating secretary na paglabag po ng ating miyembro po. Kaya immediately po, kahapon kaagad-agad po ay pinalitan ng ating Regional Director ng National Capital Region yung City Fire Marshal po nung naturang lungsod na yon. At pagdating po sa mga ganyang tuloy-tuloy naman po yung pag-develop namin ng mga mekanismo kung saan ang ating mga mamamayan, ang ating mga negosyante ay pwedeng
hain kaagad ng reklamo sa ating kawanihan, meron po kaming tinatawag na e-reklamo hotline na kung saan nakapaskil po sa mga local fire station po yung QR code na i-scan ng ating mga mamayan para makapaghain po ng kanilang reklamo. Sir, paglilinaw lang po, yung sinabi niyo pong natanggal sa pwesto na City Fire Marshal, pwede po bang malaman o pwede bang sabihin kung saang lugar ito? Pwede po bang ano lang po, kasi nabanggit naman po yata ng ating secretary kung saan po 'yon. Para sa ano naman po, kasi hanggang ngayon po ay nasa pending investigation pa naman po yung kaso. Actually, nag-act lang po tayo talaga para hindi niya po maapektuhan yung investigation. So napalitan na po siya kahapon yung fire marshal po na 'yon. Sir, paano nyo titayakin na hindi nahihirapan ang mga negosyante sa pagkuha ng Fire Safety Inspection Certificate dahil lamang sa ganitong uri ng pang-aabuso? Unang-una po, ma'am, ay isa po sa mga hamon natin ngayon sa Bureau of Fire Protection, kasi po medyo komplikado po kasi yung mga requirement ng Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na kung ito po ay, meron po kasi kaming tinatawag na simple, complex, technical, and highly technical transactions, na kung saan po pagka mga simple transaction po yung ina-applyan ng ating mga negosyante, within 3 days po makukuha po nila yung certificate na kailangan nila. At nasa kanilang nasa kanilang responsibilidad po na ma-comply po yung requirements, at isinasaad naman po sa ating mga websites yung mga requirements po. May fire code po tayong sinusunod. At pagka pumunta po sila sa ating mga fire station, binabanggit naman po kaagad ng ating mga BFP sa local fire station kung ano po yung kailangan na lang i-comply pagdating po sa kanilang mga aplikasyon sa mga permit at saka mga certificate and clearance po na ibinibigay ng Bureau of Fire Protection. Sir, sa ngalan po ng transparency at accountability, may plano po ba ang BFP na magsagawa ng internal audit o surprise inspection sa mga tauhan ng BFP para matiyak na walang nangyayaring ganitong bentahan o yung endorsement ng specific brand ng fire extinguisher? Actually po, tuloy-tuloy po yung ginagawa nating inspection sa ating mga field units po, at ito po mismo ay pinamumunuan ng kanilang mga regional directors. At kung minsan po, dahil nga po dito sa ireklamo, na kung saan ay nakakarating kaagad po yung mga concern at saka mga reklamo na hinaing ng ating mga mamamayan, sa pamamagitan po nito ay naipapasa namin kaagad po doon sa concerned local government unit na fire station yung mga ganitong concern ng ating mga mayan, at na-actionan naman po ito kaagad, at kaagad din po naming hinihingaan ng report regarding their action taken po sa mga ganitong reklamo na hinain ng ating mga kababayan. At anyway po, hindi po namin binabanggit kung sino po yung nagreklamo para sa seguridad na rin po ng ating mga mamamayan. Kagad-agad po pinapa-report na lang namin yung mga concerned personnel at pagsabihan na may reklamo sa kanila po. Okay, sir, mensahe o paalala niyo na lang po sa publiko, lalo na sa mga business owners kaugnay ng isyong ito upang manumbalik ang kanilang tiwala sa BFP. Sa mga business owners po sa ating bansa po, ang Bureau of Fire Protection po sa pamumuno po ng aming butihing Director Jesus Piedad Fernandez po ay hinihikayat ang bawat isa na kung meron po kayong nalalaman na may mga umaabuso po na miyembro ng aming kawanihan, marami po tayong mga mekanismo po. Pwede po kayong tumawag sa 888 hotline, pwede rin po kayong mag-email sa bfp.gov.ph/complaint form, at saka pwede rin po kayong mag-post po ng iyong mga complaints sa DILG BFP Facebook account,
at saka mag-email po sa complaint@bfp.gov.ph. At gusto sana sa amin sabihin nyo na ang inyong BFP po ay narito po para gabayan, tulungan po at pagsilbihan po ang ating mga mamamayan. Okay. Sir, At para sa mga gusto pong magnegosyo, para hindi po kayo mahirapan, bago nyo pa lang po umpisahan ang iyong mga gustong gawin, no, negosyo, pwede na rin po kayo kaagad makipag-ugnayan sa ating BFP, local BFP, para magabayan po kayo kung ano yung mga proseso, kung paano po kayo matutulungan ng ating Bureau of Fire Protection. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, Public Information Service Director at tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.